matutuloy pa ba itong impeachment trial ni Vice President dito po sa Senado kung titingnan niyo iba't ibang mga nangyayari o hindi nangyayari? Ano po bang basa ninyo? Siyempre kami umaasa na matuloy ito dahil simula pa talaga ng mga very consistent naman kami na sa aming stand dahil ito ay aming mga constitutional mandate. At maliwanag naman na sinasabi sa ating saligang batas na hanggat na pagkatapos po ng articles of impeachment maisampa sa Senado, dapat ay agad-agad na simulan na ang paglilitis. So hanggang ngayon, kami po ay nag-aantay na masimulan ang paglilitis. Okay, yung palang unang-una yung forthwith, no? Ang tagal yung forthwith definition ng mga senador sa pangunguna ni Chis Escudero, hindi naman daw agad-agad, no? Pero tapos na 'yon, okay? Nag-convene na sila. Recently, merong pronouncement ito si Senator Bato de la Rosa na initially gusto niya ipa-dismiss yung impeachment case. Pero he floated the idea na pag nag-resume yung session ng impeachment court, malamang i-raise niya yung issue ng jurisdiction. Kung pwede, meron pa rin ba daw jurisdiction itong Senado sa 20th Congress doon sa impeachment complaint na final na itinransmit sa Senado noong 19th Congress. Ano po bang basa niyo doon? Alam mo, Christian, kung maalala ninyo nung eleksyon po nung nakaraang impeachment ni Supreme Court Chief Justice Corona, maliwanag na sinabi ni dating Senate President Juan Ponce Enrile na ang kada impeachment po, pag ito po ang naitransmit na sa Senado, meron na po itong semblance of legality. So, dapat po, yun po ay sinusunod po nila dahil maliwanag naman sa saligang batas na ang kanila pong trabaho, once na na-transmit sa kanila ang articles of impeachment, dapat simulan na ang paglilitis. So, paano kung pagbotohan yan ng mga senator judges, whether the 20th Congress Senate can be bound by the actions of the 19th Congress Senate? Paano kung pagbotohan po yan? Well, kami po naniniwala na ito ay maliwanag at tahasang paglabag sa saligang batas. Kasi diba pag kunwari majority ng mga senator judges pinagbotohan na wala silang jurisdiction dyan o by the senators themselves, that in effect is a dismissal of the complaint. Tama po ba yan? Tama po kayo. At hindi naman po natin sila maiiwasan na gawin ito. Kumbaga, ika nga, magsumbong na lang kayo sa Korte Suprema. Siyempre, tayo po hanggang ngayon ay umaasa na sana yung mandato po na binigay po sa amin ng taong bayan sa pamamagitan po ng ating saligang batas ay sana po sundin po natin. Okay. Yung possibility na kunwari pagbotohan ng simple majority ng Senate na wala silang jurisdiction dito sa impeachment complaint against the Vice President, pwede po bang dumulog sa Supreme Court para iwasto yung ganyang kilos kung sakasakali? Tama po kayo. O pwede pong mag-file dyan ng certiorari, grave abuse of discretion. Kasi po, sa totoo lang, ito po ay talagang maliwanag na paglabag sa ating saligang batas. So far, dito po sa mga nangyari, kumusta ba yung moral or momentum ng House Prosecution Team? Kasi ang tagal nang iniintay nitong proseso na ito at hindi maituloy-tuloy o kung natuloy man ay napakabagal ng proseso. Kumusta ba yung stamina or moral? Ang House Prosecution Team ay mahaba po ang pasensya. Alam po ninyo, talagang siyempre hanggat maaari, nais natin na ayaw natin na makipagbanggaan sa mga senator judges dahil at the end of the day, sila po ang magbibigay ng hatol dito sa impeachment trial. Bagamat kami po ay nagtataka kung ano po ang mga dahilan kung bakit hindi pa po ito simulan. Pero siyempre, lahat naman po ng pag-unawa ay gagawin namin. Habang sa aming pong panig naman, kami ay patuloy
na naghahanda kung sakasakali man po na matuloy na po itong impeachment trial. Opo. Nabanggit niyo yung banggaan na hindi naman maiwasan between certain members of the House and certain senator judges. Pero maiiwasan ba talaga yan? You have 24 senators sitting as judges and nagpapa-interview rin sila eh. At yung iba nga, tahasa na yung kanilang posisyon. Diba? Kunwari, si Senator Migs, sinabi niya, witch hunt lang itong trial na ito. So, anong tingin niyo sa ganon? Isang senator judge, sinabi, witch hunt lang ito. Alam mo, Christian, dapat siguro revisahin muna natin ulit yung impeachment rules na ginawa po mismo ng Senado. At maliwanag po na nakalagay po doon na dapat yung mga senator judges ay mag-exercise ng political neutrality. Regardless ng kulay dapat. At kung maalala po ninyo, at lahat naman po ng tatayong senator judges ay manunumpa o magte-take ng oath na sila ay sa pagganap ng kanilang tungkulin, sila ay magiging impartial. So, sana kami ay nananawagan sa ating mga senator judges na panindigan po natin kung ano po ang nakalagay sa ating rules at sa ating mga sinumpaang tungkulin. Paano po kung hindi tumalimay ibang senator judges dyan? I'll cite a very concrete example. Si Senator Bato de la Rosa, nakarobe na, nanumpa na, pinapadismiss pa initially. Tapos medyo minasahe ni Alan Peter Cayetano yung kanyang motion, ginawa na lang remand. So yun nga, yung kilos mismo ni Bato, ano po bang tingin niyo doon? Nanumpa na yun? Well, siguro pagdating na lang po ng proper trial, no? So saka tayo maghuhusga. Hanggat wala pa, so bibigyan pa rin natin sila ng benefit of the doubt. Sabi ko nga, Christian, pahabaan ng pasensya to. Hindi ba kayo worried pala sa House prosecution team na baka by the time na humarap na kayo sa mga judges na ito, mga kagalang-galang na mga judges na ito, baka masabon kayo, magkasitahan, sasabihin, ano yung sinasabi nyo sa media? Kasi, ano yan, di ba? Iba yung nature ng impeachment trial eh. Pwedeng tumayo kahit sinong senator judge dyan at sitahin. Kunwari, ikaw, Joel Chua, napakinggan ko yung interview mo, no? Yung ganun, di ba? Pinaghahandaan niyo po ba yun? Or does that concern you in a way? Well, kasama yan sa magiging trabaho po namin. Basta't kami, kung makikita naman po ninyo, lahat naman po ng paggalang ay binibigay po natin. Lahat ng paggalang, lahat ng pag-unawa, at pagsunod sa mga alituntunin po na kanila pong nais ipatupad.